Sa inyo pong determinasyon sa inyong opisina, meron pong mga disallowances, no? Tungkol po sa kategorya ng mga gastos, kung sino po yung nag-disburse. Pero hindi po naging rason ng disallowance yung mga kakaibang pangalan. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May Piatos, may Bacon, Heart, Queso at kung ano-ano. Hindi nyo po naisip na baka red flag po ito? Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po, hindi na po namin verify yung identity nung nakatanggap po. Pero hindi nyo verify, pero nung nakikita ninyo, o nung nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to? We presume po kasi regularity kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency and these are necessary and for legal purpose po yung naging paggastos ng confidential fund. Okay, so nagkonsulta kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi nyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud. Yung sa fraud audit po kasi pinag-aaral yung possibility po pinag-aaralan pa kasi kung magfo-fraud audit po, this is the first time and yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya. Okay, so ulitin ko so hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo? Wala pa po, pinag-aaralan pa po with the chairperson. Pinag-aaralan. So, it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud? Opo, gaya po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po. Okay, let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal? Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential expenses. So thank you for that. So kung nagamit to sa talagang nakalagay doon, hindi ito fraudulent. Pero kung ito'y hindi naman nagamit doon sa nakalagay at kunyari nabulsa lang, fraudulent yon. Correct, no? Opo, tama Okay. po. Kung so yung bawat isang pangalan, dapat ba merong ring 1:1 na totoong tao sa likod nun? Or pwede kunyari may alokasyon ng 10 million tapos hinati-hati sa tagti 300,000 pero isang tao lang talaga yon. Yun po ba fraudulent? Ang kwan ko po dun is isang tao lang yung nakatanggap based dun sa acknowledgement receipt po na yun. Okay. So sa inyo pong professional opinion, kailangan po yung bawat AR ay may katumbas na totoong tao kung yun man ang kanyang pangalan o meron siyang meron siyang totoong pangalan. At yung nakalagay doon sa report na activity, yun dapat talaga yung nagawa. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Are you aware, Madam Witness, na meron tayong batas na nagbabawal ng paggamit ng alias? Hindi po ako familiar dun sa law. Okay. There is a law actually, RA 6085, na nagbabawal ng paggamit ng alias at nais na naming alamin kung ito ba'y pertinent dito sa usapin ng confidential and intelligence funds at aalamin po namin yan. Maybe for the second round. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you.